Napaka-importante na mayroon kayong tanim na Mother Diago mga ka-farmers. Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Umagang kay ganda. Gutom na naman yung ating mga alaga. Ayan o, ang lakas ng panunaw nyo mga ka-farmers. Lakas ng mga panunaw nyo. Yan. Yan yung gawain ng aking mga alaga mga ka-farmers. Pag nandito ako sa aking munting farm. Ano, sino ba sasampa? Grabe yun, nag-aagawan no. Mamaya na. Naghahanda pa ng pagkain nyo. Sige na. Sige na, baba na. Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So, kailangan natin bumalik sa farm. Ganadong magpapakain, mag-aalaga ng ating mga Muscovy duck, Peking duck, native chicken at mga heritage chicken mga ka-farmers. Ang ating procedure every morning na ating ginagawa para sa ating black pigs mga ka-farmers. Tulad ng aking binabanggit, starter at 4 na dakot na grower mga ka-farmers. Minsan 5, depende lang mga ka-farmers. Ang gagawin natin dyan, papabukahin. Ngayon makikita nyo maraming sabaw, pero mamaya i-absorb ng feeds niyan mga ka-farmers. Dito na yan. Ito naman yung para sa Muscovy duck at saka mga native na manok. Social yung ating Muscovy duck mga ka-farmers. Chop suey ang pagkain. Meron pang shrimp oh. Meron pang pugo. Ayan, may itlog pa mga ka-farmers. Meron pang shrimp. Sumusosyal yung ating alaga. Ganito karami, lagyan natin ng tagpiso na asin mga ka-farmers para magkaroon ng lasa ng kanilang pagkain, para mas ganado silang kumain mga ka-farmers. Yan, 2 pesos lang yung budget mga ka-farmers. At syempre premium crumble yung ating inihahalo para tumaba yung ating mga alagang Muscovy, native chicken at Bengala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tansya-tansya lang mga ka-farmers. Para nagluluto yan mga ka-farmers. Pag nahalata natin na kulang sa timpla, kulang sa commercial feed, ay nilalagyan natin yan. Ito na sa kabilang bucket mga ka-farmers, ayan po yung para sa heritage chicken na may halong pangpaitlog mga ka-farmers. Kunti lang, mga 1 kilo lang mga ka-farmers. Lapot mga ka-farmers. Para sa ating mga ka-farmers, kung kayo nakakalam, ano ba yung magandang bang tawag dyan? Yung para ganadong sumampa yung mga lalaking heritage chicken sa mga hens na ating mga heritage chicken mga ka-farmers. Ano ba yung medicine na pwede natin ibigay para ganahan silang sumampa? Parang tao mga ka-farmers, ano ba yung Viagra para sa kanila? Hindi ko alam yung term niyan.
Ito naman para sa ating Peking duck mga kaparmers. Sabaw mga kaparmers, kailangan may sabaw. Halo-haloin. Tapos haluin, hayaan natin ng mga ilang minuto, bubuka yan. Ito naman mga kaparmers, ito yung aking sinasabi na may Gallimax 21. Ang hirap haluin dito sa balde, Brad. Kailangan talaga doon sa planggana. Yung ating project ngayon mga kaparmers, gagawa tayo ng garden na naka-landscape. Gagamitin natin yung mga gulong na ating nakulikta. Takas ko na yan mga kaparmers. GG! Nakainin mo yung kamay ko. Kain ka ng maayos dahil baka next week marami na kayo dito. Marami nang papakainin. Galing. Galing ng atin ano. Isa, dalawa, tatlo. Nagiging 4 na mga kaparmers. Yung last na bilang natin, 3 pa lang yan. O, 1, 2, 3. Sobra na nga 4 mga kaparmers. Kung isasama natin yung kanyang buntot. Sinisip-sip ng maayos, oh. Sa mga nagtatanong, ito pala ay grower at saka starter. Sa mga kaparmers natin na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel na nagsasabing magtanim tayo ng Madre de Agua, yung ating Madre de Agua mga kaparmers ay ito yun, oh. Ayan, oh. Marami yan mga kaparmers. Ayan, oh. Malalaki na. Ayan, oh. Dami yan. Ito sa baba, oh. Tumadami. Ayan, ah. Lahat yan ng mga Madre de Agua. Itong mga matataas, ito yung kinukunan ko, tinatap ko, pinupruning mga kaparmers, kasi pag sobrang taas mahirap nang kumuha or mag-harvest. Yan ang mga Madre de Agua yan mga kaparmers. Yan, bilaan. Advice ko sa ating mga kaparmers, kung kayo ay magtatanim, mas mainam na medyo malilim, katulad dito mga kaparmers, nasa ilalim ng kawayan. Mas mataba, malakas sumibol, mabilis. Dito nga, oh, tinira ng kalabaw ata to. Ito, oh, binali. Pero pag ganito naman na nababali, pwede naman yan na ilagay sa lupa. Isuksok nyo lang kahit hindi na itinanim. Sa aking obserbasyon mga kaparmers, lahat ng mahaba, mga isang dipa, tinusok namin, parang namamatay pag tumatagal. Naobserbahan ko mga kaparmers, mas mainam yung nakahiga lang siya. Kasi yung mga buto, dito, yung parang mga pagitan niya, yung dito, dyan lumalabas yung ugat mga kaparmers. At pag nakalapat yan sa lupa, mas maraming ugat ang nabubuo at malaki ang posibilidad na mabuhay. Marami na yan mga farmers. Pero nakapaikot sa aking lupa, hindi pa sumisibol, marami mga kaparmers. Ang hindi ko maintindihan mga kaparmers, katulad dito, malalaki na, oh, malaki na, bigla na lang namamatay. Iwan ko kung anong problema dito. Madre de Agua lang lahat. Ayan, oh. Lahat yan puro Madre de Agua. Makakapal ang dahon.
malakas kumain dito ang mga ating alaga. Dito sa likod ng ating kulungan, marami din. Meron. Yan mga Madre de Agua mga kaparmers, sa likod ng kulungan ng baboy. Madre de Agua, ayan, Madre de Agua. Ito yung sinasabi ko, malalaki na mga kaparmers, buhay na buhay, bakit bigla namamatay? Nagtataka ako, hindi ko alam yung dahilan. Ayan o. Ito yung aking sinasabi na pag itinusok mga kaparmers, namamatay. Yan, Madre de Agua din to. Marami to mga kaparmers. Yan, kapaikot daw sa aking lupain. Hindi natin mamalayan, marami tayong Madre de Agua na ma-harvest within 1 year. Kahit hindi na tayo bumili ng commercial feeds, kung mag-organic tayo, kung mag-pure organic. Pakita ko sa inyo, lakas kumain ito ang ating mga alaga. Napaka-importante na mayroon kayong tanim na Madre de Agua mga ka-farmers, dahil malakas ang kanyang protein content. Yung Azolla mga ka-farmers, maganda din, kaso nabibisi tayo, hindi pa tayo nakakapaggawa. Mayroon ng butas, kaso yun nga, dahil sa busy. Kung mayroon tayo napakaraming tanim na Madre de Agua, mas mainam. Kaya inaanyayahan ko po yung ating mga kapwa ka-farmers, kung kayo nasa trabaho pa, nasa abroad, kung mayroon kayong lupa mga ka-farmers, mas mainam na magpatanim na kayo ng mga saging saba, Madre de Agua, Madre de Cacao, malunggay, na magagamit natin sa pagsimula sa farming business mga ka-farmers. Pasaway, pati yung camera dinapuan ng manok. Yan. Kaya nagsusuot ako ng ito, dahil pag wala akong suot na ganito, tinutuka mga ka-farmers, kumakatok. Yan. Ano? Gusto niyo talaga ng tunay na pagkain? Dapat vegetarian kayo. Pati yung camera mga ka-farmers, dumada po dun sa selfie stick. Ganon sila maglambing mga ka-farmers. Doon naman sa ating Peking duck. Tama na, tama na, tama na, tama na. Kailangan technique mga ka-farmers. Kasi kung hindi mo yan bibigyan doon sa unahan, kawawa ako mga ka-farmers. Tumada po sa akin. Marami nagsasabi mga ka-farmers. May nagko-comment, sabi nila, sa una lang yan nakakatanggal ng stress, pero pag tumagal, nakaka-stress na. Hindi ko lang alam mga ka-farmers, pero para sa akin, talagang mas panalo ang buhay na ganito. Mas pinili namin ni Mrs. ang gandang buhay. Buhay probinsya. Yung isang black australorp nasa labas. Hindi ka makakain ng maayos kasi pasaway. Mailap yung mga ka-farmers. Unlimited kayo ng pagkain. Hindi kayo magugutom dito. Marami yung nalalaglag sa baba, pero pagbalik natin mamayang hapon, ubos yan mga kaparmas. Yup. Ang lalaki na mga ka-farmers, oh, nagkakaroon na siya ng pakpak. Ang kaganda sa Peking duck,
Hindi katulad ng Muscovy mga kaparmers. Ang mga Muscovy duck, ang lakas lumipad. Minsan dyan sa loob, may ikot-ikot yan, lakas lumipad pag hindi tinatanggalan ng pakpak, hindi pinuputol. Pero ito mga kaparmers, dahil sa kanyang laki at kulang sa balahibo yung kanyang pakpak, may ikli. Tingnan nyo naman yung pakpak. Pakita ko sa inyo yung pakpak. Ito lang yung pakpak nito. Oh. Parang maliit na anghel. Ayan yung pakpak niya. Ang laki ng katawan, ang pakpak niya is cute. Napaka-cute ng pakpak. Kaya hindi yan makalipad. Dagdagan pa yung laki niya. Wala na mga kaparmers. Ganon-ganon lang yung ano yan, pagtakbo. Pero mabilis tumakbo mga kaparmers. Oy. Galing ha. Magaling. Magaling kang bata ka. Dito. Yung mga native o mga ka-farmers nagwawala. Sabi siguro kami naman. Darating din kami dyan. Relax lang kayo. Mas marami ang inyong pagkain. Dito, yun ba? Walakas kumain. Ito yung ating mga ginagamit na plastic mga kaparmers. Ito yung mga bilao ng pansit, mga kakanin na pinag-uorderan natin. Nilalagyan. Kaya ginamit ko na rin mga kaparmers. Napakarami sa bahay. Ganda nitong tingnan. Pag malalaki na. Ito yung ating kulungan. Kulang pa ito. Punong-puno ito mga kaparmers. Dahil malalaki ito. Oh. Gusto niyo yung tumikim ng integra? Kalusot niyo yung ulo mga kaparmers ha? Biro lang. Para ito dito. Ayan. Ang ginawa ko mga kaparmers, ito yung mga maliliit. Hiniwalay ko. Nakakapanghina mga farmers, nakikita natin na mayroong isang mahina. Kain ko, sige na. Kain na. Itong mga ito naman, oh. Mayroon na kayo doon. Kain na, sige na. Panghina ka farmers, oh. Kain na. Ay. Dito. Marami na yung dahon ng ginimili ng mga kaparmos to. Puno na. Uy. Napuno na yung dahon ng ginimili na. Kailangan na natin tanggalin. Bumibigat na. Tapos natin yung pagkain. Tanggalin natin. Sino mo nang maligo? Papaliguan natin. Ang ingay. Babae nga. Pag maingay, sobrang ingay. Pag hinawakan, babae. Yan. Tandaan nyo mga kaparmers. Kasi mahirap i-determine mga kaparmers, hindi katulad sa itik na pag binuki natin yung kanyang puwet, nakikita ka agad ito, pahirapan. Ayan, panatandaan mga kaparmers, pag hinawakan, napakaingay, siguradong babae. Unang paligo ito sa ating Peking duck mga kaparmers, para maiwasan yung koto. Ano maingay? Wag maingay.
Di ba ang gusto nyo ay maligo? Ayan, ito na. Tamang tama, sumikat ngayon. Sinong sunod? Pag maligo, ayaw nyo ha. Ayaw. Diba din. Babae din. Yung kanyang balahibo parang cotton pa mga kaparmers. Tingnan niyo yung pakpak. Parang pakpak ng anghel. Liit oh. Eh, hindi talaga yan makakalipad kahit lumaki pa. Kasama yung mga native chicken mga kaparmers, kailangan paliguan para walang kuto. Parang pagtari mga kaparmers oh. Pagtari sa kawali. Ito yung ating gagawing garden mga kaparmers. Dito sa may gulong, pitsay. Tapos dito naman sa likuran, nandito yung mga kumakantay kung tawagin dito sa amin, yung matataas, parang kalabasa, pipino. Tapos dito, azulapan mga kaparmers. Para yung kalabasa at saka mga pipino, patula at saka opo, yung kanyang dahon, makakasangga sa araw mga kaparmers. Para maganda yung sibol, yung tubo ng ating azula, para green na green. Dito natin kapaniman baka sa susunod na araw. Pag matapos natin ito, maglalagay tayo ng kalabasa at saka pitsay dito sa unahan mga kaparmers. Lalagyan natin ng lupa, Carabao manure at saka cow manure para maganda yung tubo ng ating mga pananim. Yan mga kaparmers, paikot yan mga kaparmers, mula dito hanggang doon. Yan, gagawin natin ang garden. Ito sinisimulan namin, kasama ito sa gagawing azulapan. Mula dito ang butas hanggang doon, tapos nakapaikot yung tanim para yung shade matakpan yung araw mga kaparmers. Hindi masyadong may initan yung ating azula. Paikot ho yan mga kaparmers. Pero sa araw na ito, na-miss natin kumain ng native na manok. Nagkatay ho tayo mga kaparmers. Dahil wala pa tayong kitchen, taste muna tayo sa galawang cowboy. Ito mga kaparmers, dalawa. Oh, buhay pa to ah. Unlimited yung ating panggatong mga kaparmers. Namiss namin humigop ng sabaw galing sa native na manok mga kaparmers. Palagi na lang tayong baboy. Lunch break na naman mga kaparmers. Uwi muna kami. Nandito sa likuran yung aking brad. Pagkatapos namin kumain, ayusin namin dun sa tinatayo naming shop. Dahil para magkaroon ng improvement. At sana bago matapos ang buwan, makapag-upig tayo mga kaparmers.
kahit dahan-dahan lang makapag-operate na para mayroong pisong papasok sa ating bulsa. Dito yung lokal mga ka-farmers, kaharang. Yan ha. Secure padan muna kami. Paano mga ka-farmers? Hanggang sa muli, kita-kits sumayang hapon sa ating gagawing shop. So paano? Kung muna yung kapaalam, buhay po kayong lahat mga ka-farmers. God bless po sa inyo at lalo na sa inyo mga mahal sa buhay. Dumaan muna kami mga ka-farmers dito sa gilid ng kalsada. Ito yun. Ito yung pinapakain namin sa mga alaga. Yung maliit lang. Huwag yung mas malaki. Oo, yung segunda lang. Masyadong mabigat na yan. Pinakapuno. Nakaremedyo na naman mga ka-farmers. Tapon mo. Wala nang lakas si Brad. Kailangan na kumain ng moton biryani. Wala dito sa Pilipinas mga ka-farmers. Kung meron man, mga nasa city yon. Dito sa probinsya wala. Sinasama ko ito mga ka-farmers dahil bata pa ito na dahon. Favorite yan ng ating mga alaga. Sabi natin mga ka-farmers, baka mapagalitan tayo. Ganito lang yun oh. Maglilis na mga ka-farmers. Ayan oh. Fresh na fresh para sa ating mga alaga. Yan. Kasama to. Sayang. Tanggal yung ating itak. Bibili naman tayo ng bago. Mabilin sa mga ka-farmers. Kasi mauuli tayo sa karera pag mahina tayo. Yeah. Isang pakainan, isang puno. So paano? Muli magpapaalam ako dito. So paano mga ka-farmers? Uwi muna kami. Magpapaalam muna kami at makakain na nga. Isa lang. Hindi tayo nagkamali sa pagbili ng motor mga ka-farmers. Kung EDB yung ating binili mga ka-farmers, hindi natin kakargahan ng ganito. Sayang, magagasgasan mga ka-farmers. Pero ito, wala akong problema. Kahit anong ikarga. Uwi muna kami. Makakain muna.